Ngayong gabi, sa pagpapatuloy ng ating Miracle Series, may himala pa bang makakapagpalaya kay Dan mula sa adiksyon at pambababae? Naging halo-halo na yung drugs na tinitira ko. may pag-asa pa ba silang makabawi ng naluging negosyo? Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Inom dito, inom uli doon. Ano ang kahinatnan ni Dan at ng kanyang pamilya? Alamin sa The 700 Club Asia. Susunod na. Welcome to the 700 Club Asia. Joyce, have you ever experienced a miracle in your life? Yes, last year, my mom was in Okay. the hospital for 9 days at akala namin downhill na siya. And she was like a zombie for 2 or 3 days. Tas nagte-taping tayo dito. Biglang nagpadala ng video yung caregiver niya. Si Mami kumakanta, kumakain, naglalakad. So I was like, oh Lord, this is truly a miracle. Energy is back. Just like you, Dan desperately needed a miracle to recover from his failed business and break free from his many addictions. Here is his powerful story. Children are great imitators. Kaya gano'n na lamang ang impluensya ng amang drug addict kay Dan. Panganay sa 3 magkakapatid si Dan, lumaki sila sa sirang pamilya. Drug addict yung tatay ko, drug addict yung mga pinsan ko, drug addict yung pamilyang kinalakihan ko. Then, nung 12 years old ako, doon ako nag-start mag-marijuana at saka mag-shabu. Nagtuloy-tuloy siya hanggang sa lumakas ng lumakas. Tapos naging halo-halo na yung drugs na tinitira ko. Para maipakita ko doon sa father ko na ma-realize niya na yung anak niyang panganay tumitira na rin. Baka magising siya pag nakita niya na magiging pariwarato kung magtutuloy-tuloy. Pero hindi nangyari. Labis na naapektuhan ang pag-aaral ni Dan dahil sa pagkalulong ng ama sa droga. Tuluyan siyang tumigil sa pag-aaral nang mabuntis ang kasintahan. Dahil dito, pinanindigan ni Dan ang naging bunga ng kanilang pagsasama nang pakasalan ang nobya. Subalit naging matabang naman ang pakikitungo ng parents-in-law sa kanya. Kaya ayaw sa akin nung in-laws ko, mga biyenan ko, kasi alam nila sa amin lugar na drug addict nga ako. Nung kinasal kami, pinutuloy yung sustento niya, buntis siya, kailangan kong magtrabaho din. Nagtinda ako ng french fries, squid balls, tsaka fish ball. Weekends, may time na bibiyahe naman ako ng jeep. Nagbago ang tingin ng mga biyenan ni Dan dahil sa ipinamalas na kasipagan. Para lalong umunlad ang kanilang kabuhayan, binigyan si Dan ng puhunan ng kanyang biyenan upang makapagsimula ng negosyo. Gusto kong itaguyod yung pamilya ko, na-inspire ako eh. So, natigilan ko yung drugs. Nakita ng biyenan ko yun. Pinahiram ako ng, I think, 200,000 or 300,000 sa capital that time. Malaki na yon. So, nakakapag-deliver na ako sa palengke ng 5 hanggang 10 baboy a day. Lakas, ang ganda. Yun na yung mga time na pasaglit-saglit nagdadrugs uli ako. Kaya yung pinahiram sa akin, naubos. Nabigyan pa ng pangalawang pagkakataon si Dan nang ipinasok siya ng kanyang father-in-law bilang civilian security sa isang palengke. Nagkaroon ng mandatory drug test sa lahat ng government agencies. Nung nag-positive ako doon, hindi na natiis ng wife ko. She decided na umuwi na sa kanila, sa mga biyenan ko. Dala yung mga anak ko. Pero may application na ako noon sa pagbabarko, no? Kasi nangangarap din ako makalayo. Nag-negative ako sa drug test para sa medical ko pasakay ng barko. Before ako umalis, kinausap ko yung biyenan ko. Sabi ko, ayusin ko yung buhay ko para sa asawa ko, para sa mga anak ko. Babalik po ako. Then, yun, ayos kami. Lumakad ako for 8 years. Natuloy ang pagtatrabaho ni Dan sa barko. Sa kanyang huling sampa, nanganib ang kanyang buhay nang muntikan na siyang madakip kasama ang mga katrabaho ng mga pirata. Dahil sa naging karanasan, nagpasya si Dan na umuwi na lamang ng Pilipinas at maghanap ng trabaho. Ipinasok siya ng kanyang bayaw na may katungkulan sa gobyerno bilang real estate agent. Yung kinikita ko sa barko, kaya kong kitain ng isang transaction, more than that. So naging maganda yung buhay, dumami yung kakilala ko, yung connections. By the time na 2012, ang lakas ko nang uminom, nagkaroon ako ng jet ski accident. Dahil lasing nga din ako. Hindi ko napansin, malaki na pala yung alon. Nag-backflip yung jet ski. Tumama yung manibela niya sa ribs ko. I have 3 fractured ribs that time.
Ganun pa man, lalong lumakas ang kita ni Dan sa real estate. Iba't ibang babae ang naging gantimpala ni Dan sa sarili. Naging womanizer ako. Accidentally nakabuntis ako noong 2018. Nalaman ng wife ko. Pero kaya niya nalaman dahil problemado ako, lasing ako. I called the girl kasi nga namatay yung bata. Namatay sa tiyan. So inom ako ng inom, lagi akong lasing. Meron akong inatenan na birthday sa may bukid. So lasing na lasing ako. Tapos magulo yung isip ko, stress. Bigla na lang ako nag-collapse, no? I was trying to pee. Then una yung mukha ko, which is yun yung pumalong una. May mga batong nakatusok na malaki. Kung something mata ko pwedeng tamaan. Sa patuloy na pananalangin ng kanyang asawa at mga anak na nooy mga Kristiyano na, ay bumuti ang kalagayan ni Dan. Sa tulong ng payo ng mga pastor, muling nagkabalikan ng mag-asawa at nag-renew ng kanilang sumpaan. Ngunit nanatiling hirap si Dan na tuluyang talikuran ang pambababae. But after a few months, ito na naman ako, natukso na naman ako with a younger girl. Nagkaroon ako ng girlfriend na bata. So magulo yung buhay, lagi kaming away, bate. January 2020, nagpunta yung wife ko sa US to find herself. I was drunk. Tumawag ako doon sa girl. Nakikipaglandian ako siguro sa phone. Narinig ng mga anak ko. Then yung mga anak ko naman, tinawag sa mom nila. Then their mom, bumalik agad dito sa Pilipinas para kumprontahin ako. Yan, gumulo na naman. Nung nag-lockdown na yon, may liquor ban, so hindi na ako nainom. Nag-start na kami ng devotion, nagpe-pray kami as a family. Parang naramdaman ko na na nagwo-work sa akin ng Holy Spirit. Nagigising na ako that time. Sometime in June, lumuwag na. So parang balik na sa trabaho, nalabas na uli ako. I always carry a gun. Nag-inom kami, so nasarapan na naman ako. Inaabot ako ng midnight ata. Nahanap na ako ng wife ko, hindi ako nasagot sa kanya kasi lasing na ako. Galit na galit siya kasi akala niya, ayun na naman ako. Tinutukan niya ako ng barel. Then nag-agawan na kami. Kaya that time, may tangay yung barel. Nakaputok siya. Doon ako nagising talaga. After that, naghiwalay kami ng wife ko uli. Ayaw niya na. So ako, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Inom dito, inom uli doon. Gulong-gulo at hindi malaman ang gagawin. Natagpuan ni Dan ang sarili nang siya'y mag-volunteer sa isang rehabilitation center kung saan siya ay kinatagpo ng Panginoon. Nung nandun ako, ang nasa isip ko lang is ayusin yung sarili ko. Kasi alam ko, ayaw na talaga ng wife ko Kaya nandun ako, ang hirap. Hindi madali ang buhay sa facility. So tiniis ko yon. Pero hinihintay ko yung 2 months na. After 2 months, ilalabas ako ng wife ko. Kaya lang, hindi nangyari. Galit ako kay Lord. Sabi ko, Lord, totoo ka ba talaga? Nakita ko na yung mali ko. Decided na akong ayusin yung buhay ko. I pray every day. Tunay na. The Holy Spirit speak. Nag-speak sa'yo habang kinakalma niya ako. Then pinapaliwanag niya sa akin. Doon ko na-realize how many times niya ako sinave. Tapos ako pa yung nagkakaganito. That time, pumasok sa akin yung 1 Peter 5:10 After ko mabasa siya, na in His kindness, mga sufferings tayong pagdadaanan. Pero after that, ipuput niya tayo sa firm foundation. Doon ako nagsimula na nag-turn around yung mindset ko na bago. Matapos katagpuin si Dan ng Panginoon, tuluyan na siyang nagbago at nakabalik sa kanyang pamilya. Dahil sa naranasang pagkilos ng Panginoon, nagpasya si Dan na magtayo ng isang rehabilitation center. After ko ng program, nag-strive ako na magkaroon din ng facility. November 6, 2021, na-establish yung Bridges of Hope Imus or Bridges of Hope Cavite. Ang basis ko is yung faith ng mother ko. Just like me, my mom also go through dun sa katulad ng pinagdaanan ko. But nakita ko kung gaano siya pinatatag ni Lord. I stay because it's because of the Lord. He kept His promise to me. Whatever yung pagdaanan ko, pagdaanan namin, He is with me. His plan for me is good. Not to harm me, not to harm my family. Dahil sa kanyang mga pinagdaanan, natutunan ni Dan na bigyang halaga hindi lang ang kanyang buhay, kundi pati ang mga mahal niya sa buhay. Ngayon ay patuloy na naglilingkod si Dan sa gawain ng Panginoon kasama ang kanyang pamilya. Ngayon, masasabi ko na yung genuine happiness na hindi kayang bayaran ng salapi. Ang sarap ng buhay, hindi ko ipagpapalit yung buhay ko ngayon sa mga naging buhay namin dati. Sobra, hindi ko ma-explain Sobrang saya na kasama mo ang Panginoon sa buhay mo. Because of 1 Peter 5:10, In His kindness, I suffered, I
feel pain. Pero after that, ni-restore ako ni Lord. He restored me and He puts me in a firm foundation. Napanood natin kung paano binago ng ating Panginoon si Dan. Pwede nga natin gawa ng acronym ang kanyang pagbabagong ito. Dan, D-A-N, letter D stands for delivered by God's grace, and with the help of his family and community, Dan was delivered from addiction, womanizing, and other vices. Letter A, awakened. 1 Peter 5:10, awakened Dan. The verse says, and the God of all grace who called you to his eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. And the letter N stands for new, a transformed life in Christ. Because of God's redeeming power through the cross, Dan and his family are now walking in the fullness of a brand new life. Katulad ni Dan, is your life in a mess? Do you feel like you need a miracle to turn things around? Then come to God. He is able. He is willing to transform your life starting this very moment. All it takes is a simple prayer. Open your heart to Him and let Him do the rest. Let's pray. Just say, Dear Lord, I need you in my life. Lord, I am tired of my life. Paulit-ulit, bumabalik ako sa droga, bumabalik ako sa pag-iinom. So lahat itong cycle, Lord, ayoko na. I want to be set free from this. So this moment, Lord, I come to you and I bring this to your footstool and ask your forgiveness. I have made drugs. I have made these vices rule my life, pero ayoko na. I want you to even right now be the one to sit in the throne of my heart. So Jesus, I invite you to come into my life. Be my Lord, be my Savior, the God that will set me free, the God that will release your miracle for my life, that I can live a new transformed life that is pleasing you. Thank you for loving me. Thank you for saving me. Thank you for dying on that cross to take away all my sin and all my shame and my guilt. I love you, Lord. This is my prayer in Jesus' name. Amen and amen. Amen. If you sincerely prayed that prayer and you accepted Jesus as your Lord and Savior, you are now a new creation. Wala na ang luma mong pagkatao, ikaw ay bago na. So welcome to the family of Christ. For sure, your name is written in the book of life, and we'd love to hear about this life-changing decision that you have made. So, i-text ang yes, tinanggap ko si Jesus kasama ang iyong pangalan at lokasyon at ipadala sa 0917-126-1442. At para sa ating mga viewers abroad, gamitin ang +63 917-126-1442. If you are watching this show on YouTube, please comment, yes, tinanggap ko si Jesus. For those who want to be part of our online Bible study group, comment BSG. Join us in our online Bible study and let's grow together and strengthen our faith in God. Coming up next, Dan will join us here in the studio. Ano kaya ang nagtulak sa kanya para balik-balikan ang kanya mga bisyo? Paano kaya sila nakabangon nang malugi ang kanilang negosyo? At alamin natin kung paano kumilos ang himala ng Panginoon sa buhay ni Dan, lalo na noong siya'y nasa bingit ng kamatayan. Let's find out when the 700 Club Asia returns. Stay with us. Magtutuition na si Bunso. I need job security! This message is for you. God is reminding you today, my child, I see you. I know your needs. And I want you to know that I can meet your need. Kapatid, kaya ni Lord yan. Listen to Peter Kairou's teaching, Kaya ni Lord yan, and experience God move in your life. Get streaming access when you donate any amount to CBN Asia today.
Kanina napanood natin sa kwento ni Dan kung paanong paulit-ulit siyang bumabalik sa kanyang mga bisyo. At ilang beses din siyang nalagay sa bingit ng kamatayan. Paano nga ba siya tuluyang nakalaya mula sa bisyo at pambababae? At paano niya hinarap ang panganib ng kamatayan? Para sagutin ang mga tanong na yan at marami pang iba, please welcome on the 700 Club Asia, Dan Milson de la Cruz. Hello, Welcome, Dan. Welcome. Hello Thank po. you. Thank you po. Hello po. Oh, so Salamat. Dan, bakit sa tingin mo paulit-ulit kang bumabalik sa paggamit ng droga at pag-inom ng alak? Yung cycle na yun, no? Kasi nandun na po yung addiction eh. So yung willpower natin na overpower po siya ng addiction. So masyado nang nasana yung sarili natin and kahit may time na ayaw na natin, the addiction will be more powerful than your willpower. So, naghahanap ka na bang ng dahilan to drink or to take drugs, or the moment you have a problem, yun ang unang ginagawa mo? Sa simula po ganon, but eventually po addicted ka na, masaya ka, It's part of life. malungkot ka, masaya It ka, doesn't matter. wala kang ginagawa, may ginagawa ka, busy ka. It doesn't matter. It's just Oh. part of your life. It's like your water and your food. So ngayon, eto, no, you're a businessman. And then dahil sa droga, nalugi ang negosyo. Tas Yes po. unting-unti nasira na rin ang pamilya mo. What were you feeling at the time? Kasi may tension yan eh. You have the business, you have the drugs, you have the family. What was going on in your mind? What was going on my mind that time was, I have to stop this. Kailangan kong itigil to break po yung, kasi from my grandparents, my parents, they're all broken family. So aware ka? Aware po ako noon. Sabi ko, pag hindi ko tinigil to, matutulad din ako dito. Magiging broken family rin yung 2 daughters ko, wife ko. So pwedeng maulit-uli yung nangyari sa akin sa kanila. So, Dan, what was satisfying about getting high and drunk? And how did that compare to its consequences naman sa nangyari sa business mo at sa family mo? Actually, yung satisfaction po like sa drugs before, when you take that, what we call shabu, nagiging masipag ka, nagiging energetic ka. And dumating na yung time, pag hindi naman ako makatulog, I'll take a cup syrup or marijuana naman just to sleep at night. Oh. okay. Yung may drowsiness para antukin ka, no? I'll go up and I go down. Ganun naman po. Yeah. That time, that was my teenage years eh. I started during my grade 6 eh. So I was 11 or 12. Wow. Yeah. So young. So, well, bukod sa mga vice na ganyan, you also had many women. Bakit mo naman naisip na gawin yun? The women po, ano yan eh, after na, kasi nung naitigil ko yung drugs, nag-focus na po ako doon sa pagbabarko ko. Okay. Then doon ako natuto mag-inom na mag-inom. And So then, parang replacement, no? Yes po, kasi ang addiction po kasi is, it's a lifetime disease. There's no cure. Kailangan po magkaroon kayo ng boundaries. So, sa kwento mo kanina, nadisgrasya ka sa jet ski, no? Natumba ka sa bato at naputukan ka ng baril. Sa bawat pagkakataon yun na nakaligtas ka ni Lord, no? Meron siyang, dumaan ba sa isip mo, God must love me. God must have a plan for me. So many instances where I could have really died. Oo nga Like in naman. the jet ski incident, you could have died. You had 3 fractured ribs. Before that po, when I was still using drug during my teenage year, I was 17. I had a car accident. I had There you 3 go. broken ribs then. Yeah. What I was thinking before, kala ko, nagtitiwala ako sa sarili kong kakayanan. At a young age, natuto ako sa buhay. I'm street smart. Kaya kong harapin lahat. So, doon ako naniwala na merong 9 lives. Sabi ko, meron pa ako nagagamit na 3. Wala pa kasi si Lord sa Malayo buhay pa. ko before. Malayo pa ako. Oo. So, when you decided na, okay, enough's enough. I can't do this anymore. Tumigil ka na sa mga vice. How did you turn your back on all of that? Lalo na sinabi mo that, when you become an addict, it's there. Yeah. So, how were you able to turn your back on that? Nung pumutok yung barel, nung nagagawan kami ng wife ko, yung napunta na sa alanganin yung buhay ng asawa ko at saka ng 2 anak ko. That was the time na nagbanda-banda yung bala, the bullet, inside our living room. So you That heard was the it time. ricochet. Ricochet? Kung ako po yung tinamaan, I can
kaya kong tanggapin. Pero kung tinamaan yung wife ko and Yeah. yung 2 daughters ko, hindi ko kayang patawarin yung sarili ko. That was the time I decided na tama na. And then I volunteered myself into a rehab. Wow. Na-shock ba ang pamilya mo nung nag-volunteer ka sa rehab? Actually, hindi nila alam. What they thought was I was going to the States para magpahinga lang to find myself. But sabi ko, kung pupunta ako ng States, mag-iisip ako, kung gusto ko mag-isip, I will drink. Oh. And my girlfriend that time was a Japanese citizen, so sasama lang sa akin yan. Sabi ko, nag-pray ako noon eh. Sabi ko, saan po ako dapat pumunta, Lord? Kasi pag normal ako, okay eh. Pero Yes. once na nakainom na ako, malakas yung loob ko. Yeah. Nakakapag-decide ako ng mga bagay na hindi naman dapat. So, I went to a controlled environment. I volunteered myself into a rehabilitation facility. At nakatulong yon. Yes po, kasi nung nandun ako, ang dami kong nakita na na-miss ko sa buhay ko. Nakapag-reflect po ako, gaano kabuti si Lord. Gaano karaming accidents, gaano karami niyang beses sinave yung buhay ko. Gaano kagandang buhay yung sinasayang ko dahil naging selfish ako. Puro sarili ko lang. And gina-justify ko yung pagnanag sa akin ng wife ko. Na kaya naman siya nagnanag dahil lagi akong lasing. Lahat yun, minamali ko lahat. So, Right. just to please myself. Then, nakapag-isip po ako doon. Yung 2 months na iniintay ko, hindi dumating. Pagod na ako, Lord, tama na. Galit ako kay Lord, nakikipag-usap ako sa Kanya, hindi ako makatulog. But I felt something na parang, na-feel ko yung Holy Spirit na, anak, isipin mo lahat ng ginawa ko sa buhay mo. Paano kita niligtas. You almost died many times. And binigyan kita ng chance para umayos yung buhay mo. So ngayon, mag-decide ka. Aayusin mo o hindi. So that was the time na I just focus. Hindi ko na po inisip yung wife ko eh. Yung mga anak ko. Kung hindi nila ako kayang patawarin, meron tayong Diyos na kaya akong patawarin. Then, kung ano na lang yung plano ni Lord sa buhay ko, yun na lang po yung gawin niya. I never expect kung babalikan niya ako or hindi. So in the meantime naman, did you recover as a businessman while all of this was happening? Kasi negosyante ka before. You failed because Yes, of the po. drugs. So were you able to recover in that part of your life? During that time po, I was a real estate broker na po eh. So, may mga transaction ako. Nagbalik po lahat. And then after that, naging maayos po lahat eh. That was the time na totally sinurrender ko po yung buhay ko sa Panginoon. So everything was returned to you by the Lord? It was multiplied. Oh my goodness. All the blessings are multiplied. So, sa simula ng kwento mo, yung nakaraan mo na meron kang hinanakit sa iyong ama, no? Nagkaayos ba kayo at paano mo siya napatawad? Did you have that moment with him? Actually po, Kasi that becomes part of your healing. Yes po. Yeah. Actually, nung una, hindi ganun kadali. Pinatawad ko siya. Sinasabi ko na patawad ko siya, pero deep inside, hindi po Meron pala. pa. Yeah. But as I continue to study the Word of God, and nakikita ko yung, it's in sa 10 Commandments, nandun po yun eh. Honor your parents, kahit gaano kasama yan. So, kailangan ko talaga siyang patawarin ng galing sa puso ko. Kasi yung mga nagiging pasyente ko, mas mabibigat din yung problema, pero napapatawad nila yung parents nila. Sabi ko, ba't hindi ko kayang patawarin? Sabi ko, kailangan kong limutin yung lahat, ipagkatiwala ko sa Panginoon yung sakit ng dibdib ko na nararamdaman towards my father. And every night, kasama ko yung wife ko, pinagpe-pray po namin na bigyan ako ni Lord ng pagpapatawad para sa aking ama. So, honor your parents, yun po yung talagang nag-stick sa akin eh. And you also use the word pasyente, but not because you're a doctor. You have a new mission in life. Yes po. Yes Could po. you tell us more about that? And who are these patients in your life? That mission po kasi is I've been there, done that. There's so many things na pinagdaanan ko. rehabilitation It's a rehabilitation center. Sabi ko, Lord, pagka naiayos ko yung sarili ko, Lord, ibabalik ko lahat ito sa nangangailangan. Dahil hindi lahat ng drug addicts, hindi lahat ng nagkakaroon ng depression and anxieties, ginusto nila yun eh. There's a lot of story behind that. We need to remove the root cause para po siya ay magamot. And there's hope kasi marami pong pwedeng mangyari. They're all very talented. We are all very talented dahil anak tayo ng Diyos. Amen. And as long as nailagay natin yung faith or nabuksan natin yung faith,
yun po yung magbibigay ng panibagong buhay sa bawat isa. I want them to experience the goodness na ginawa sa akin ng Panginoon. Amen. Can you please speak to our viewers, lalo na siguro yung mga may mga anak o asawa o parents na nalulung sa droga? What is your message to them? May message po sa mga viewers natin na nakakaranas ng mga hindi magandang pagsubok sa buhay na dulot ng addiction or ng depression or anxiety. Huwag po kayong mahihiya dahil the moment po na nag-seek tayo ng help, tinanggap natin na kailangan natin ng tulong. Andyan po ang ating Panginoon, hindi po tayo pababayaan. Number one po, most important po yung prayer. Kasi dahil po sa prayer ng wife ko, sa prayer po ng biyenan ko, kumilos po sa buhay ko ang ating Panginoon. So, wag po tayong mawalan ng pag-asa dahil hanggat pong andyan ang ating Panginoon, hindi po tayo mawawalan ng pag-asa dapat. Amen. And you are the living proof of God's goodness. Thank you so much, Dan, for sharing your awesome, courageous journey, your struggles and your victories and your miracle story with all of us and with our audience. God bless you. Yes. Thank you so much, Dan. Talagang masasabi ko na truly, God is a God of miracles. Huwag po kayong aalis dahil magbabalik pa ang The 700 Club Asia. Stay with us! (26, 27, 28, 29, 30. Joyce, what are you doing? 32. I am burning calories while walking. 34, 35. That's a good exercise. However, there's another excellent exercise that is perfect for us and all of you watching right now. Oh, so what exercise is that? Exercise generosity. Lalo na sa ating mga kababayan, di makakalakad. Hindi nila kayang mag-27, 28, 29, 30. Sila ang mga elderly persons with disability o mga kababayan natin may sakit. Sila ang mga nangangailangan ng mga wheelchairs. Oh, gets ko na. Let's exercise generosity by giving them a wheelchair. When you partner with CBN Asia, part of your giving goes to our humanitarian arm, Operation Blessing. And one wheelchair costs 5,000 pesos. So, you and your company can sponsor 1, 2, or even 5 wheelchairs para marami pa tayong matutulungang maging mobile at mabigyan ng pag-asa. Be a CBN Asia partner now. Oh, gusto ko sabihin, 27, 28, 29, 30 wheelchairs ang i-donate nyo. To donate, call 873-70700 or scan the QR code flashed on your screen. Pwede yan sa GCash, Shopee Pay, Maya, and BDO Pay app. May God reward your generosity. Samantala, ikaw ba'y tulad ni Dan, lulong sa bisyo at pakiramdam mo nawawalan ka na ng pag-asa? Then come to Jesus. Humingi ka ng tulong sa Kanya. Sabi nga sa Isaiah 41:13, "For I, the Lord your God, hold your right hand. It is I who say to you, fear not, I am the one who helps you." Kahit anuman ang ating sitwasyon, huwag mag-atubiling tumawag sa ating Panginoon. Handa siyang tumulong kanino man. At dito, nagtatapos ang ating maikling kwentuhan, stories of hope, faith, and love. Help us produce more inspiring shows like this and bring God's miracle into your homes. Be a CBN Asia partner now. Scan the QR code, call the number on your screen, or message us on Facebook Messenger of the 700 Club Asia. God bless you more and more. Jesus loves you. Bye! Kakasuhan namin kayo ng illegal possession of drugs.